Ako po ang may-ari ng bahay. Anak ko yun, kaya lang inaangkin niya. Kaya ayaw ko nang bumalik doon. Anong ginagawa niya po sa inyo doon sa bahay? Nagagalit. Dapat mga anak mo mag-alaga sa'yo. Hindi ka ba naya? Kami nag-alaga sa'yo. Inano niya po ang kamay ko, pinukpok niya. Yan na niya nalas. Parang Sige. yung nakaganon po, inano niya. Marami pa nga dyan mas ayusin natin to kasi ikaw, mahal na mahal kita. Matagal ko na napatunayan yan. Sir, pwede ba wag mo siyang Ay, duruin? sorry, sir. Sasabihin, mahal na mahal kita. Anong klase yon? Sige. Pag pinalayas ka ng nanay nyo, layas! Layas! Ang lalaki ng katawan ninyo, nasa tamang edad na kayo, pinalayas ka ng nanay nyo, lumayas kayo, maghanap ka ng trabaho. Magbanat ng buto. Agree ako dyan, sir. So Magbanat ngayon, ka ng pinapalayas buto. ka ng nanay, lumayas ka! Oo. Jen, Hello sir, magandang hapon po. Sir Rafi. okay. Give us the Yes, sir. story. Yes sir, good news po Sir Rafi dahil tulad po nga ng huling na pag-usapan na sa barangay po muna mag-usap, nagkaroon po tayo ng magandang pag-uusap sa pamumuno po of course ng ating kapitana na si Mama Maricel Emperador at dumalo po yung isa pong kapatid nila Sir John na anak ni Nanay Luz at siya na po ang naging guide para mapag-ayos po itong si Sir John at Sir Noel. At din po si Nanay Luz, pumayag po siya na bumalik na po ng bahay dahil humingi po ng tawad si Sir Noel, yung nanay po, Sir Rafi. Hello, Nay. Magandang hapon po, Nay. Hello. Oh, magkatabi na sila, ano? Para hindi ko namumukan si Sir. Dito na ako sa bahay ko. Okay, very good. Pero yung katabi mo, okay na ba kayo? Ng katabi mo, yan yung kaaway mo. Opo. Hindi ka na niya inaaway? Hindi na po. That's good. Ano, lalayas pa siya o hindi na? Hindi na po. Hindi siya lalayas. Noel, magandang hapon. Ay, magandang hapon, Senator. Baka inuuto-uto mo lang si nanay, pagkalipas ng ilang araw, babalik na naman yung hindi yung magandang ugali, sir. Ay, hindi po. Kung ano po yung ginagawa ko sa loob ng dekada sa kanya, tuloy-tuloy po yun, sir. Tsaka marami yung mga kapitbahay na nakakaalap naman to ano yung sitwasyon namin. Teka muna, baka si nanay parang pilit nakaakbay ka tapos may kutsilyo sa likod ni nanay. Nakatutok. Nasaan ka ng kamay mo? Taas mo. Okay. Kasi akala ko baka nakaganon tapos natutok. So, paano kayo nagkabati, sir? Ang nanay ko naman, sir, talagang wala naman kaming mga personal na problema na ito. Parang masasabi ko lang yung normal na problema lang talaga ng mag-ina. Kasi kung mabigat yung kanilang akusasyon sa akin, sir, siguro kahit may mga eksperto sasabihin, hindi naman magiging ganito ang behavior ng isang nakakatandang na nakaranas po ng sinasabing pamamaltrato, di po ba? Okay na po kayo, Nay? Sure kayo? Opo. Paano kayo pinag-ayos? Narinig ko po na kayo raw ay dinala sa barangay at pinag-ayos ka ni Chairman. Opo, ginayos po kami. Okay, ano po yung mga kondisyones? Wala na pong salita po. Baka naman kayo, Nay, tinakot. Hindi na po. Noong kayo po ay pinag-ayos sa barangay, sino pong kasama ninyo? Bukod diyan sa anak niyo si Sir Noel. Si Jan at saka si Jan lang at saka ako. Okay. Sige. Jackie. Yung bunso anak ko. Sige. Nay, kapag halimbawa, pagkalipas ng ilang araw, nagbago ulit ang ugali nitong anak niyong si Noel at bumalik sa dati niyang ugali, wag ho kayo makatubili na tawagan kami. Maski wag na ho kayo pumunta rito, telepono na lang po. Ibibigay namin sa inyo yung telephone number ni Shari. Okay, ma'am? Nay? Hindi na po, yan ulit. Sir Noel, di ka na ulit. Wala na, sir. Alam mo, Sir Noel, yung isa lang na aksyon o pag-uugali mo nung nandito ka na, hindi ko nagustuhan yung dinoduro-duro mo nanay mo. Don't do that again. Sorry, sir. Medyo nagkamali ako ng gesture dun, sir. Kasi kung magkapatid tayo, tapos ganun-ganun mo yung nanay natin, babaliin ko yung daliri mo. Walang biro. Kasi very disrespectful yung ginawa mo. Ginaganon-ganon mo si nanay. Sige, sir. Salamat, sir. Ingat kayong dalawang mag-ina. Thank you, sir. Ito yung payo ko sa lahat ng buhay pang mga nanay. Mahalin niyo po yung nanay niyo. Kasi once they're gone, they're gone. Pakita niyo pagmamahal niyo sa kanya. Kasi from the time na binuntis kayo hanggang sa kayo lumaki, nandiyan yung nanay niyo naghirap sa inyo. 9 months after that, pag pinanganak ka, papalitan lampin, timpla ng gatas, kuminsan yung nanay niyo, di bali magutom na lang, wala na mabiling damit na maayos sa kanya, basta matustos lang yung pangailangan ng anak. That's how mothers are. Kaya dapat kayo mga anak, mahalin yung nanay niyo. Kasi one day, aalis din sila. Pag umalis na sila, doon nyo palang ma-realize na, naku sayang, hindi ko na ibigay yung gusto ni nanay, hindi ko na ipakita yung pagmamahal ka nanay, huli na yung pagsisi. At least ako hindi. I will never be guilty of that. Because my mother, anytime soon, she'll be gone.
Kasi may taning na siya eh. And everyday, dumadalo ako sa kanya. Hindi ako nagsisisi. Kasi everyday, pinakita ko sa lahat ng pagmamahal ko sa kanya. And same way, nafe-feel niya yun. So I'm happy. But pag umalis na siya, wala na talaga kami magagawa. Ganon. Kaya dapat mahalin yung nanay niyo para walang feeling of guiltiness doon sa dibdib niyo once your mother's gone.